Indeed, Jesus is God's righteousness revealed, and the righteousness of God continues to be revealed through many people and many events. At isa dyan sa buhay ni Joseph. Bagamat ang Panginoong Jesus as man, as human, was not born yet, God the Father in heaven has always been revealing His righteousness in many ways. Ang pag-aaral natin ngayon, patuloy sa ating tuloy-tuloy na pagtunghay sa kasaysayan ni Joseph. Pinagwagatan natin ngayon, pag pwedeng mag-Maricel moment. What to do with people who hurt you. Dear God, thank you that you protect us from people who hurt us. May you forgive us when we hurt people. Mga Panginoon, kami po ilinisin ninyo at lubusin ninyo ang pagpapakilala sa amin. Turuan niyo po kami, Panginoon, kung ano ang dapat namin gawin sa mga taong nagpapahirap o nagpahirap noon pa sa aming buhay. Turo niyo sa amin na matuto kami sa kasaysayan ni Joseph at kung paano namin haharapin yung mga tao na ng aming nakaraan ay maraming mga ginawang mali sa amin. Teach us. Be the speaker, O God. Cleanse us from all iniquities and make us able to grasp your wisdom and to apply this in our daily life. Quiet our hearts, strengthen our bodies, sharpen our minds. May you give rest to our spirit so we can focus on you alone. We ask you, Father, to bless us through the episodes of the life of Joseph. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. Amen. Ang atin pong sinusubaybayang kasaysayan ay naganap halos 4,000 taon na. Sapagkat ang pananampabuhay ni Joseph ay nangyari noong 18th century BC, far before Christ. Ating alam na noong pang 17 years old, si Joseph ay ibinenta ng mga kapatid niya sa Ehipto, naging alipin siya doon, naging mabuting alipin, kaya naging administrador ng bahay ng kanyang amo. Pero pinagbintangan na gusto niyang gahasain ng amo niyang babae na sa katunayan ay may gusto sa kanya pero hindi niya pinatulan. At dahil doon siya ay natapon sa kulungan sa hindi niya pagsunod sa kagustuhan ng amo niyang babae. Sa pagiging mabuti niya, yung pang napala niya, siya ay nakulong. Pero hindi niya hinayaan na maging dahilan yon para magtampo siya sa Diyos o magalit sa buhay. Patuloy niyang inayos ang kanyang araw-araw na pamumuhay at naging administrador din siya sa kulungan. At may nakilala siya doon ng mga personal na alipin ng hari na naginip ang mga ito, binigyan niya ng kahulugan, naging tama ang kanyang pakahulugan, nakalaya yung isa at bilin niya, ibulong mo naman sa hari ang aking kaso para mapalaya ako dahil wala naman ako talagang kasalanan. Pero 2 taon pa ang lumipas at hindi siya naalala nung lalaking yon hanggang siya ay natawag ng palasyo dahil na naginip ang pero at hindi maintindihan ng mga taga-palasyo kung paano ipaliliwanag yung panaginip. Naalala siya nung katulong na dating nakulong na naginip at naibigyan niya yung kahulugan. Kaya sa kanya namang pagbibigay ng tamang kahulugan sa pero, siya ay umasenso. Ginawa siyang gobernador dahil ang panaginip ng pero magkakaroon ng 7 taon ng masaganang ani at pagkatapos ay 7 taon ng taggutom. At sabi ng pero, dahil ikaw ang nakapagbigay ng kahulugan ng panaginip ko, dapat ikaw ang maging administrador para mailigtas ang kaharian sa gutom na yon nakasunod ng kasaganaan. So, dumating nga yung sinasabi ng panaginip na paghihirap sapagkat sobrang baha ang nangyari galing sa Nile River, hindi makapagtanim, nagutom ang lahat. Meanwhile, in other parts of the quarter of the planet, nagkaroon din ng taggutom, hindi dahil sa baha, dahil naman sa tagtuyot. Alam nyo kasi pagka meron siyempre nga El Nino sa kabila, may La Nina naman doon sa kabila. So sa lugar na pinanggalingan ng pamilya ni Joseph, nagkagutom-gutom din sila, gagawa sila ng paraan. Ang mga kapatid niya ngayon pupunta sa Ehipto para bumili ng makakain. At dyan magtatagpo-tagpo ang magkakapatid. Kaya nga ang tanong natin, magmamarisel Soriano kaya dito ngayon si Joseph, di ba? Pwede ba siya mag-Sharon Cuneta na bukas luluhod ang mga tala? O kaya ay babangon ako at dudurugin kita? Subaybayan natin ang kwento. Pero huwag nating ilayo sa sarili nating buhay dahil there is a Joseph in each one of us. Genesis 42, 1-24 from the Contemporary English Version ang pagbabasihan natin ngayon. Verses 1-2. When Jacob found out that there was grain in Egypt, he said to his sons, "Why are you sitting there, staring at one another? I have heard there is grain in Egypt.
Now go down and buy some so we won't starve to death. So nagkaroon din ng tagutom sa Canaan, bayan ng mga magulang ni Joseph. Katumbas ng El Nino. Samantalang sa Egypt naman, La Nina. Ang pinagkaiba ng Egypt, marami siyang naipon na mga pagkain noong maganda ang mga ani. Kaya ngayon, ang lahat ng bayan pupunta doon para doon bumili at umangkat ng kanilang pagkain. Binanggit pala ang Egypt. Ano kaya ang maalala ng mga kapatid nitong si Joseph? Si Joseph na ibinenta nila para maging alipin sa Egypt. Lagi silang pinagmumultuhan ang napakalaki nilang atraso sa kanilang kapatid. 3 to 5. 10 of Joseph's brothers went to Egypt to buy grain. But Jacob did not send Joseph's younger brother Benjamin with them. He was afraid that something might happen to him. So Jacob's sons joined others from Canaan who were going to Egypt because of the terrible famine. Ang 12 anak ni Jacob ay anak niya sa 4 na babae. 2 asawa niya, yung 2 naman mga katulong nila. At sa kanyang paboritong asawa na si Rachel, 2 ang anak niya, si Joseph at si Benjamin. At yung 2 yun ay itinangi niya ng obvious na obvious. Kaya nakamuhian nga ng mga kapatid niya itong si Joseph Sobra kasing paborito ng tatay. Hindi itinago man lang kahit konti yung favoritism. Ang naging bunga, hidwaan ng magkakapatid. At kaya nga itong si Joseph ay naibenta nila, nilinlang nila ang tatay nila, anak kunwari, kinagat at kinain ng mga mababangis na hayop si Joseph at namatay na. Pero ang totoo, alam nila buhay dahil ibinenta nila patungong Egypt. May kapatid na bunso itong si Joseph, si Benjamin, anak din ni Rachel. So yung dalawang natirang itinatangi-tangi nitong si Jacob. Hindi itinasama doon sa bibili ng mga pagkain sa Egypt itong si Jacob, yung 10 lang na pinakamatatandang anak. Nadala na siguro si Jacob na ipagkatiwala ang kanyang paboritong anak doon sa mga anak niyang iba. O kaya may hinala siya na maaaring may inililihim magkakapatid na ito na may ginawa silang masama kay Joseph. Whatever it was, he would not allow his son Benjamin to be with the other brothers. So meron na naman isang favorite, talagang hindi na masyadong natuto itong Jacob na ito. Ngayon parang modified deja vu, parang replay ng history o foreshadowing of what is to happen, no? Dahil nauulit, pupunta sa Egypt, may nagpunta na sa Egypt noon, may mga pangangailangan, parang yung mga elemento ng kwentong ito ay masyadong magkakabit-kabit. Verses 6 to 8. Since Joseph was governor of Egypt and in charge of selling grain, his brothers came to him and bowed with their faces to the ground. They did not recognize Joseph, but right away he knew who they were, though he pretended not to know. Suspense. Pagdating ng magkakapatid sa Ehipto, ang nakaharap nila yung gobernador na namamahala ng buong kaharian, hindi nila alam kapatid nila yon. At nagsasalita sa kanila through an interpreter dahil hindi nagpahalata na marunong siya ng wika ng kanyang mga kapatid. Biruin ninyo, itinapon siya sa isang tuyong balon at matapos magdusa doon, ay hinango siya sa balon at ibinenta para maging alipin sa Ehipto. Ipinahamak nila ang kanilang kapatid. Ngayon, makapangyarihan na si Joseph, governor, nangangayo pa sa kanyang paanan yung mga kapatid niyang hindi siya kilala, pwede na siyang Maricel moment. Ano ba yung Maricel moment na yan? Api, yumaman, naghiganti, tulad ng sa, ikaw pa lang ang minahal. Ayan si Maricel, umuwi sa kanilang bahay na dating api siya noon. Ba, doon yan na siya. Napaluhod ang siya rito. O, ganyan. Governor na rin si Joseph, pwede na niyang gawin yan. Adela, ikaw na ba yan? Bakit ka nakaitim? Hindi pa patay ang patang mo. Mabuti ng handa. O baka naman tapusin pa natin. Bumalik siya, nakaitim na, buhay pa yung tatay kasi inapi siya. Para sinasabi niyang mamamatay ka na at handa na akong magluksa. Ganun kaya ang gagawin ni Joseph sa mga kapatid niyang umapi sa kanya? Magkakaroon ba siya ng Maricel moment? Ituloy natin ang kwento.
Genesis 42, 8 to 13. Instead, he spoke harshly and asked, "Where do you come from?" "From the land of Canaan," they answered. "We've come here to buy grain." Joseph remembered what he had dreamed about them and said, You're spies. You've come here to find out where our country is weak." "No, sir," they replied. "We're your servants and we have only come to buy grain." Natupad na yung kanyang panaginip na magyuyukuan yung mga kapatid niya sa kanya na sinabi niyo nung mga unang bahagi ng kwento, nagyukuan na nga ngayon. Verse 11, "We're honest men and we come from the same family. We're not spies." "This isn't so," Joseph insisted. "You've come here to find out where our country is weak." But they explained, "Sir, we come from a family of 12 brothers. The youngest is still with our father in Canaan, and one of our brothers is dead." Out of the heart, the mouth speaks. Lagi na lang nilang nabaala-alala yon, bagamat alam nila na hindi naman talaga nila sure na namatay na nga, pero sa kanila namatay na kasi ibinenta na nila eh. At naging sugat ng puso nila yan na hindi gumagaling hanggang ngayon. Kitang-kita natin yung guilt feelings nila. Verses 14 to 16. Joseph replied, "It's just like I said, you're spies. And I'm going to find out who you really are. I swear by the life of the king that you won't leave this place until your youngest brother comes here. Choose one of you to go after your brother, while the rest of you stay in jail. That will show whether you are telling the truth. But if you're lying, I swear by the life of the king that you are spies." Sabi, mga tik-tik kayo, mga espiya kayo, nilamanan-manan nyo ang aming bayan para malaman nyo ang mga kahinaan namin. Para sa masalakay nyo kami. Mga ahente kayo na ibang gobyerno. Aba, hindi po magkakapatid na kaming lahat. Isang pamilya lang kami. Paano naman kami magiging spies lahat? Isa na lang ang natira naming kapatid na hindi kasama dito. Kapiling ng aming ama sa aming bayan sa Canaan. Kasi yung isa namatay na. 12 kami. Bilhin mo yung madidig mo yun mula sa mga kapatid mo na patay ka na. But you see that here, Joseph only intimidates his brothers. Talaga may pasaway side pa rin ng Joseph. Kaya nga nung araw, nainis sa kanya yung mga kapatid niya eh. So, nagpapanggap siya, hindi niya kilala. Sabi niya, mga spy kayo. No? Hindi naman talaga siya galit. Isang leksyon, ganito palang kaaga sa kwento, mga kapatid, huwag niyong patulan yung baka nagagalit-galitan lang. Marami tayong mga kamag-anak, kapatid, nanay na hindi naman talaga galit, nagagalit-galitan lang dahil parang yun ang tama. Sobra kang ginabi, hindi ka nakakauwi ng maaga, galit na galit yung nanay mo. Hindi naman talaga galit na galit yun, mahal na mahal ka nga, taga-alala, kaya gising pa pagdating mo eh. Nagagalit-galitan lang, dahil baka naman kung hindi magalit-galitan, lagi ka nalang gabihin. Diba? Mga galit-galitan. Ngayon, kung asawa yung naghihintay, galit talaga yun. No? Magkaiba yun. Ang pasalamat na lamang nung nanay nung dumating yung anak, kahit gabing-gabi na. So, huwag kayong sasagot ng galit din sa mga ganon. Hindi naman talaga mga totoong galit yon. Dapat natatansya natin yon. Kung aling galit ang pinapatulan at alin yung hindi. Nakita ng asawa mo, sigarilyo ka ng sigarilyo, isang baga mo na lang yung nakakabit, no? Nakabitin na lang ng paper clip yung baga mo, nagagalit sa'yo yung asawa mo, galit-galitan yun kasi mahal ka. So hindi lahat dapat ng galit sa atin ang nagmamahal sa atin, minamasama natin at ginagantihan din natin ng galit. Balik sa kwento, Genesis 42, 17 to 20. Joseph kept them all under guard for 3 days before saying to them, "Since I respect God, I'll give you a chance to save your lives. If you're honest men, one of you must stay here in jail, and the rest of you can take the grain back to your starving families. But you must bring your youngest brother to me. Then I'll know that you are telling the truth and you won't be put to death." So, itong Joseph, malamang na nalilito kung anong gagawin niya sa mga kapatid niya. Pwedeng siya man nagulat na nagdatingan lahat ito. Ayaw muna niyang pauwiin dahil nananabik siya. Hindi naman niya maipakilala sa sarili niya dahil hindi pa niya alam kung ano ang gagawin niyang approach. So sabi niya, ikukulong ko kayong lahat, mga spies kayo. Pero actually, hindi naman talaga sa kulungan nilagay. They were just put under house arrest. They were just put under guard. Sabi niya, ang mabuti pa, para mapatunayan yung isang pamilya nga kayo, may isa kayong naiwang bunsong kapatid. Ikukulong ko yung siyam sa inyo, yung isa umuwi, para sunduin nyo yung bunso at dalhin nyo dito. Pero hindi naman yun ang nangyari. 3 araw pa niyang binin-binito mga ito,
At pagkatapos nagpalit siya ng style, sabi niya, bueno, para matiyak ko na talagang meron kayong isang kapatid na naiwan at hindi kayo nagsisinungaling at hindi kayo mga spies, o uuwi na ang Siyam, isa na lang may iiwan dito, deposito. Pag hindi nyo ibinalik dito yung sinasabi nyong bunso, patay itong naiwan dito, no? Ganon na lang ang gagawin natin para maiuwi nyo na yung mga binili nyo sa inyong magulang. So gusto ni Joseph na makarating na rin yung mga pagkain sa tatay niya at kay Benjamin na kapatid niyang buo. Hindi lang niya kapatid sa ama, kapatid niyang buo. So sabi niya, maiwan ang isa dito. Ang totoo, nakita niyo ba? Gustong-gusto niya makita si Benjamin, yung kapatid niya. Kaya gagawa siya ng paraan para madala yung Benjamin sa kanya nang hindi pa naman niya ipinakikilala ang tunay niyang pagkatao. Genesis 42:20-21. Joseph's brothers agreed and said to one another, "We're being punished because of Joseph. We saw the trouble he was in, but we refused to help him when he begged us. That's why these terrible things are happening." Sabi niya, ayan, nakakarma tayo. Kung sasabihin nga nung iba. Yung nangyari kay Benjamin noon, ay kay Joseph noon, mangyayari ngayon sa isa sa atin. Magiging prisionero tayo dito sa Egypt. Kita nyo na? Ginagantihan tayo ng tadhana dahil biglang-biglang na nariwa sa kanila ang nakaraan. Naalala nyo ba ang mga atraso nyo sa kapwa? Di ba kuminsan pa nga merong mga naglaglag ng anak tapos ay nakakakita ng batang 11 years old, naku, ganito na siguro yung edad ng nilaglag ko. Di ba? Pag nakakakita ng 7 taon, ganito na, 7 years ago ko na ginawa yun. Yung pag may mga nakikita tayo, naaalala natin. So, may aaring kamukha rin tayo ng mga kapatid na to na may mga paghihirap sa puso, pagkakamali nung araw. Kaya meron tayong mapapala sa kwentong ito kung babantayan natin ang magaganap at kung paano sila tuturuan ng Diyos. Pero dapat talaga naaalala natin yung mga kamalian, lalo't hindi pa natin na isusulit sa Diyos, hindi pa tayo nakakahingi ng tawad, at hindi pa natin na itutuwid ang liko. So whether Joseph intended it or not, the events remind the brothers of their offense against him. Buhay na buhay sa isip ng magkakapatid ang crime nila. Laging minagmumultuhan sila ng nakaraan. Kaya mga kapatid, huwag na huwag tayong gagawa ng mga bagay na alam nating babalik-balikan din tayo dahil hindi na din naman natin malilimot. Minsan nananaig lang yung galit sa atin, nananaig yung puot, pero may mga konsyensya tayo, may espiritu ng Diyos sa puso natin kahit tayo naliligaw, uusigin at uusigin tayo. Iwasan na lang nating gawin para wala tayong laging pinagsisisihan. Pero kung nagawa na, may remedyo pa yan at susubaybayan natin sa kwento. Verses 22-24, Reuben spoke up, "Didn't I tell you not to harm the boy? But you wouldn't listen, and now we have to pay the price for killing him." They did not know that Joseph could understand them since he was speaking through an interpreter. Joseph turned away from them and cried, but soon he turned back and spoke to them again. He had Simeon tied up and taken away while they watched. Nagsisisihan yung magkakapatid sa kanilang sariling wika, hindi nila alam na intindihan ni Joseph. At hindi na nakaya ni Joseph, bigla siyang tumakbo, nagpunta sa kabilang kwarto, doon siya umagulgol, umiyak siya. Yung mga luha niyang naipon ng kitagal-tagal ng panahon, mga sugat na akala niya isarado na ay muling mga nabuksan. At nandun tayo ngayon, siya ay hindi makatiis. Dapat ang tao marunong umiyak. Lalo lalaki, lalo mga katulad ni Joseph. Kasi ang mga luha na nailalabas natin, pinag-aralan ng mga scientists. From the lacrimal glands that produces our tears, they study the tears that come out of the eyes. Ang daming chemicals doon, toxins, mga laso na nakikita sa mga stress muscles and tissues of our bodies. In other words, inaagos, pinapalabas sa katawan natin yung mga tension, mga stress, mga lason, dumadaan, lumalabas sa luha. Kaya yung mga iyakin, mapapansin nyo to ha, matapos kayo mag-iiyak, makakatulog kayo, nakaka-relax, kasi umaalis yung lason sa katawan. That's why it's helpful to be able to cry, especially for men na pinagbabawalan ng kultura. O lalaki ka, huwag kang iiyak. Kaya unang namamatay ang mga lalaki kasi hindi mailabas yung stress. Yung bang galit na nagngangalit lang yung mga panga-panga dito.
Umiyak ka na para lumabas, no? Para makarelax ang iyong katawan, ang iyong spirito rin. Ibinigay ni Lord yung lacrimal gland so everybody can cry. Hindi lang yan pambabae. Hindi nababawasan ang pagkalalaki ng umiyak. Ang mga heroes natin dito sa Biblia, kasama si Jesus, ay marunong umiyak sa tamang oras, sa tamang panahon. So ito magkakapatid, sisihan all over again. Siguradong paulit-ulit yung sisihan na yon kahit ng mga ibang nakaraang bahagi ng buhay nila. So as we have said, don't do anything you might regret for life. Mag-isip kayo mga kapatid bago gagawa ng bagay na maaaring pagsisihan. Ngayon, itinatali itong si Simeon at iiwan sa Ehipto. It's the sin of Joseph being tied up and taken away. It is reprised. No? Naulit. Itinali at labag sa kanyang kalooban, ito naman mananatili sa Ehipto. Paulit-ulit, pabalik-balik ang lahat. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 1:9, what has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Ang nangaganap ay magaganap muli paulit-ulit. Walang bago sa mundo. So, sinaktan ko ang kapatid ko, sasaktan niya ako pagganti. At dahil ginantihan ako, sasaktan ko uli siya paulit-ulit. Walang bago. Pinagtaksilan ko ang asawa ko, pagtataksalan din niya ako, so lalo ako magtataksil, magkagulo-gulo pa ulit-ulit. Lasenggo ang lolo, lasenggo ang tatay, lasenggo ang anak, pa ulit-ulit. Mga magugulong pamilyang nag-aaway-away sa mana, generation pa nila lolo, generation pa nila nanay, ngayon generation naman ng mga magpipinsan at mga magkakapatid, pa ulit-ulit. Pag gumawa ka, mauulit-ulit yan buong buhay mo. So, gumawa na maganda ng masarap maulit, yun ang gawin mo. Nagbigay ka sa kapitbahay ng ulam, unless abnormal siya, mamaya pag may handaan siya, ikaw naman ang bibigyan niya ng ulam, di ba? Naulit, kasi maganda yung ginawa mo. Gumawa ka ng mabuti sa isang tao, liban na lang sobra siyang walang utang na loob, pag may pagkakataon siya, gagawin ka rin niya ng mabuti. Kung ano ang gusto niyong magpaulit-ulit sa buhay niyo, yun ang gawin niyo, kasi yun ang magpapaulit-ulit. So pag batang-bata pa lang kayo, nag-asawa ang isang kapatid nyo, nag-away-away kayo ng hipag nyo, mamaya yung anak nyo at yung mga anak ng hipag mo, yung magpipinsan, sila naman ang mag-aaway-away kasi nagsimula kayo ng isang bagay na magpapaulit-ulit. So lahat ng bagay na may control pa tayo, wala pang nangyayari, ang papangyarihin yung mga kapatid yung mabuti kasi yun naman ang magpapaulit-ulit. Everything just continues to be recycled under the sun. What you plant is what you harvest. Ang tanim mo, aanihin mo. Kitang-kita natin sa buhay nila Joseph ito. Verse 25, Joseph gave orders for his brothers' grain sacks to be filled with grain and for their money to be put in their sacks. He also gave orders for them to be given food for their journey. Sobrang namamayani ang pag-ibig nitong si Joseph sa mga kapatid. Matapos tanggapin yung mga bayad sa binibili nila ng mga grain, lihim na ipinasole sa loob ng mga kanya-kanya mga sako ng mga magkakapatid yung perang ibinayad nila. So ang totoo noon, wala silang binayad, hindi nila alam. At pagkatapos pinabaunan pa sila ng masaganang pagkain sa kanilang paglalakbay muli mula sa Ehipto patungo sa Canaan na malayong lakarin yon. Ang sarap ng may kapatid na successful. Maraming libre. Ang sarap nung merong kang kamag-anak na may nangyari naman sa buhay niya at ginagawang kanya ng mabuti. Masarap na may nasa sandalan sa oras ng kagipitan, pero huwag nating samantalahin at abusuhin. Kung paminsan-minsan ka nakakasandal, huwag mong isasandal na yung buhay mo, buong buhay. Pag merong nagkasakit na tinulungan nitong isang kapitbahay, huwag nyo namang asahan na susunod na nagkasakit yung ibang miyembro ng pamilyang yun na sakitin, tutulungan na naman ni kapitbahay, naging tungkulin na niya, at pag hindi na siya tumulong, ba't di ka pa tumutulong? Yan ang hirap din sa ating lipunan, pag minsan gumawa ka ng mabuti, sa susunod, tungkulin mo na. Magiging duty na yon, at yung dating sumandal sa'yo, hihigan ka na niya at dadaganan ka na niya, kaya hanggang tuloy na magsawa ka na, at talikuran mo na lang.
Mga binibigyan, pag-enjoyin nyo naman yung nagbibigay sa inyo. Meron naman kasi, ipapagamot mo na, yung makikita mo pa yung mukha ni hindi man lang umiti. Yung bang, bigyan mo naman ako ng konting konsuelo, umiti ka naman dyan dahil pinaineksyon na nga kita ng pampangiti. Di ba? Hindi yung tinulungan na nga kita. O kumusta naman yung ipindala kong pagkain? Kulang eh. Pasalamat ka, nagpadala ko kahit kulang kasi wala. May mga tao kasi tinutulungan mo na hindi mo lang marunong magpakonsuelo sa nagbibigay. Kasi ang gusto kaawaan, ang gusto makakuha pa uli ng dagdag pa, kaya hindi titigil ng kada daing. Nakakainis yung papasyalan mo, dadalawin mo, dadal mo ng pagkain, tapos mga ayaw kumain, mga matatamlay. Dadalawin mo, puro na lang sigalot at away ang aabutan mo, tatamarin ka na tuloy. Dapat binibigyan natin ng gana yung mga tumutulong sa atin. Binigyan ka ng damit, sasabihin mo agad ang sikip sa kilikili. Eh di magbawas ka ng kilikili para lumuwag. Gumawa ka ng paraan, pasayahin mo yung nagbibigay sa'yo, hindi yung pagkita mo, reklamo na naman ang idadagdag dyan, pinagsisisihan tuloy, tinutulungan ka. May mga kamag-anak mo kayong ganon? Di ba maraming ganon? O baka tayo yung ganon? Napakasalot bigyan. Wala man lang kasiyahan na ibinabalik doon sa nagbibigay. But look at Joseph. Sa kabila ng ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, pag-ibig ang kanyang sinusukli. Kung isa naman gumagawa ka ng mabuti, alang-alang na lang sa dapat yan talaga ang gawin, dahil makadiyos ka, dahil dapat, pero hindi mo naman talaga emotionally gustong gawin. Eh ano pa kung emotionally masaya kapag nagbibigay dahil nakakatuwa naman yung binibigyan mo, kaya lang talagang needy. Hindi na lang maganda ang bigayan. Kaya tayo mga tumatanggap, may tungkulin na pasayahin naman yung nagbibigay sa atin. No? Sa itsura man lang ng pagmumukha natin, ganahan sila. Sa pagbuka ng ating bibig, sumaya naman sila dahil hindi puro na lang pabigat ang madidinig sa atin. Meron din tayong ministry kahit tayo yung tumatanggap. Ngayon, ang napakahalaga nito, ang ganda rin ang naging turo kay Joseph na sa kabila ng lahat, marunong pa rin siya magmahal sa mga kapatid niya. That goes to the credit ng kanyang mga magulang. Sa ating mga pamilya, mga kapatid, magpauso ng love sa family. Anong ibig natin sabihin? Mga magulang, ipakita nyo kung paano kayo nagmamahalang magkakapatid para yung mga anak nyo merong model ng pagmamahalan din nila. Pero kung kayo mismo mga magkakapatid, nakawan ang nakawan sa isa't isa, chismisan ng chismisan, lamangan ng lamangan, puro bad word, pagsasalita ng pintas-pintas laban sa kapatid mo, nadidinig ng mga anak mo, yung mga anak mo rin, gano'n na magiging ugali, sila-sila rin ngayon magkakapatid, maggaganunan. Dapat maganda ang modelong ipinapakita. Kung ikaw naman ang ate o kuya na medyo marami-rami kayo halimbawa magkakapatid, usually yung ate at kuya pag nagsimula sila ng culture of love sa family, sacrificial love, giving, kindness, yun ang nagiging uso sa pamilya. Pero pag may mga kuya-kuya, ate-ate, mararamot, masusungit, no? Ganun ang nakukopya ang ugali ng mga younger brothers and sisters. May pananagutan tayo na magpauso ng maganda sa pamilya natin. Huwag lang lagi yung mga sarili nating kapusukan, kung minsan mga init ng ulo natin at mga masasama nating ugali, ang lagi natin pinapalabas kasi nakukopya yun ng mga bata. Paglaki nila, without even deciding to be like you, they automatically become like you. Kaya mahalaga yung modelo ng magulang. Sabi, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Dahil nasanay mo na doon. Verses 25 to 28, after this was done, they each loaded the grain on their donkeys and left. When they stopped for the night, one of them opened his sack to get some grain for his donkey, and right away he saw his money bag. "Here's my money," he told his brothers, "right here in my sack." They were trembling with fear as they stared at one another and asked themselves, "What has God done to us?" Matapos ang paglalakbay, nung magpapakain na ng kanyang hayop itong isa, binuksan naman niya yung sako-sako niyang mga trigo para doon kumuha ng ipapakain sa hayop niya. Ganun na lang pagkamangha at pagkagulat, nandun yung pera niyang ibinayad doon sa kanyang mga daladalang pagkain. Sabi niya, nandito yung pera, anong nangyari? At pinagbubuksan din ng mga tao yung mga kanilang mga supot at nagulat sila. Sabi niya, anong ginagawa sa atin ng Diyos?
Anong mensahe ng Diyos ito? Genesis 42:29, when they returned to the land of Canaan, they told their father Jacob everything that had happened to them. 35-36. When the brothers started emptying their sacks of grain, they found their money bags in them. They were frightened, and so was their father Jacob, who said, "You have already taken my sons Joseph and Simeon from me, and now you want to take away Benjamin. Everything is against me." Pero si tatay, sabi, nawala na sa akin si Joseph dahil sa inyo. Nawala na rin ngayon si Simeon. Iniwan-iwan nyo doon. Tapos ngayon, gusto nyo dalhin si Benjamin doon para tumpusin itong si Simeon. Sabi, wala. Lahat na lang na nangyayari sa mundong ito laban sa akin. 37-38, Reuben spoke up. "Father, if I don't bring Benjamin back, you can kill both of my sons. Trust me with him, and I will bring him back." But Jacob said, "I won't let my son Benjamin go down to Egypt with the rest of you. His brother is already dead, and he's the only son I have left. I am an old man, and if anything happens to me on the way, I'll die from sorrow, and all of you will be to blame." Grabe pa rin ang favoritism ng matandang ito. Kaharap niya yung 9 na anak. Sabi, no, hindi nasasama tong si Benjamin. Siya na lang ang natitira kong anak. Paano kung hindi pa yan makabalik? Mamatay na lang ako sa lungkot. Anong tawag niya doon sa Siyam? Ito kasing matandang to dahilan kaya nagkagulo-gulo pamilya nila eh. No? Di ba? Meron ba kayong ganyan matanda sa buhay? May favoritism? Gumugulo. Yung mga pumapalakpak dyan, siguro naapi kayo mga may favoritism, yung mga lolo't lola, no? Alam nyo, nandito tayo talaga sa Biblia, buhay natin to eh. At ang ganda niyan, to learn. No? Hindi para buksan pa yung mga lumang sugat. Hahanap tayo ng pampagaling ng lunas. Para ang nakitira pa buhay natin, sumaya naman, o mas sumaya pa, kung masaya na nga. Pero talaga napakabayas itong Jacob na to sa ibang mga anak. Don't ever do a Jacob. Mga magulang, hindi nyo kumisang maiwasan na may itinatangi talaga kayo. Huwag nyo na lang masyadong ipahalata. Nakakasira doon sa damdamin ng hindi nyo paborito, nakaka-spoil naman doon sa paborito nyo. Everybody loses. Don't play favorites. You might have a favorite inside your heart, hindi natin kayang kontrolin, but don't play it. Hindi nyo kailangan yan ipaghalandakan sa buong mundo. So, Maricel moments can come. Matanda na ang tatay ko, darating ako nakaitim, hindi pa siya patay, para patayin ko na siya sa lungkot. Yung ganun paghihiganti sa magulang, ano? Na yung mga dating uwapi sa kanya na susub-sub-sub at halos sumalik sa kanya sapatos. Tapos ganun din kalaki dapat na sunglasses niyo. It's so 80s, no? Dapat ganun kalaki. Pwede niya na yung payong pag umulan, yung sunglasses sa laki. Talagang maghihiganti ka. There can be moments of proving yourself. Moments of stepping on a suddenly weakened person that used to be strong. There could be moments of getting even. Pero, makinig kayo mabuti. Pag pwedeng mag-Maricel moment, don't resist the temptation. Yung dating nang-aapi sa inyo, may sakit ngayon, pwede niyong puntahan at hagisan ng gamot sa kanyang muka. Don't. Ipainom nyo ng banayad. Yung dati nagkasala sa inyo, ngayon ay nangungutang, pwede mong murahin mula ulo hanggang paa bago mo pautangin. Don't. Instead, do a Joseph. Don't be vengeful. Forgive as soon as possible. Alam ninyo kung bakit napatawad ni Joseph nung moment na nakita sila biglaan? Kasi matagal na niyang pinatawad. Kung hindi pa niya pinatawad dati pa sa loob ng puso niya, ang mananaig, bugso ng damdamin nung bigla sila nagkita, gagamitin niya yung kapangyarihan niya para niya apihin, kawawain, gantihan. Pero dahil matagal na siyang nagpatawad, ang lumabas kabutihan. Naggalit-galitan lang. Mga kapatid, huwag patagalin ang galit. Galit na kayo noon.
Tuwing naaalala nyo yung kinakagalitan nyo at ang nananaig sa inyo ay galit, patuloy kayo nasasaktan. Patuloy kayo magdurusa. Kung nalugi kayo no ng 10, ting maaalala nyo, nalulugi ko yan ng 8, mamaya malulugi kayong 7, nalulugi kayo ng 5, padami ng padami yung nadadagdag na lugi nyo. The only way para masara yan, talaga magpatawad. Sabi sa Ephesians 4:26, don't get so angry that you sin. Don't go to bed angry. Ibig sabihin lang naman ay huwag nang patagalin ng napakatagal. Siyempre, matalinghaga naman yan. Kumisa naman talaga hanggang matulog ka, hanggang magising ka, galit ka pa rin, nangyayari naman yun. Pero huwag nang pahabain sobra. Pagkagalit ka, naapektuhan ang iyong kalusugan, ang gana mong kumain, ang sigla mo sa buhay, sobra ka lalong nalulugi. At usually, yung kinakagalitan natin, tinatablan din, nagkakaroon din siya ng mga pagdurusa. Pag nangyari yon, anong nanaig, puot, galit, hinanakit, talo tayong lahat. Let love, not hate, win. Because God is love and hatred is of the devil. Pag ang nanaig sa ating buhay ay yung galit, ang pinapanalo nyo si Satan. Pero pag pinanaig natin yung pagpapatawad at pag-ibig, Diyos ang nanalo. At pag Diyos ang nanalo, panalo tayong lahat. When your hatred wins, even though it hurts the people that you hate, talo ka pa rin. Kasi mamaya, hindi na naaawa sa'yo ang Diyos. Mamaya, hindi ka na niya kakampihan. Kasi, tulad ka lang pala nung iba na gumawa ng masama sa'yo noon. Ngayon, ikaw naman ang gumagawa ng masama sa kanila. Di pareho lang kayong gumawa ng masama. Ang pinakaiba lang, nauna sila. Pero ikaw naman yung mas huli. Mas sariwa yung mga kamalian mo na natatala sa libro ng buhay. Pag tumabla ka sa masama, masama ka rin. Kaya kayo tabla, the same level. The only way that you keep yourself from being the same as those people is by applying godly principles. By forgiving, by being kind, by doing good. Lalo, pag pinayaman ka na ng Diyos, pinaganda ka, pinasikat, binigyan ng kapangyarihan, ng impluensya, ibig sabihin nun, napagpala ka na sobra ng Diyos. Ibig mong sabihin, gagamitin mo yung pagpapala para lang manakit at maghiganti dun sa mga nagkakurang sa'yo at nagkautang nun. Anong malay mo na kaya nga pinagpala ng Diyos, pinapalitan niya yung mga kalubihan mo sa mga gumawa sa'yo ng masama nun. Tapos ngayon, yung ibinigyan niya sa'yo kapalit, gagamitin mo para maging masama rin, di babawiin lang yan ng Diyos. Be kind in victory. Be kind when you are powerful. Kasi, pag pwedeng-pwede ka ng magmarisal moment, may kotse ka na, may maganda ka ng sapatos, may malaki ka ng sunglasses, may maipagmamalaki ka na, pag pwede ka ng magmarisal, ibig sabihin na bless ka na ni Lord. Kaya nga naging pwede na. Paano mo ngayon gagamitin yung blessing na yun? Para maging walang hiya. Para ikaw naman ngayon namang api, para iganti mo yung dating naapi ka, para ikaw naman yan tumapak sa iba dahil natapakan ka, ganun ba ang paggamit ng blessing ng Diyos? Kung itinapon ka ng pamilya mo, itinapon ka ng boyfriend mo, itinapon ka ng lipunan, hinaruga ka ng Diyos, pinalaki ka, pinayaman ka, tapos yung lahat ng ibinigay sa iyo bilang pagsukli sa mga atraso sa ng mundo, gagamitin mo para maging katulad ka rin nila, it is a misuse of God's blessing. So pag pwede ka na magmarisal moment, huwag. Magpasalamat ka na lang sa Diyos. Huwag mag-Marisol moment. Huwag gaganti. Mag-Joseph moment. Better, mag-Jesus moment. Na ang Panginoong Yesus, nung ipinapako, lumulubog yung mga masasakit na mga pako sa kanyang laman at buto, nananalangin siya. Ang dalangin niya, hindi, Diyos ko, patayin mo po itong nagpapako sa akin. No. Sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Konting-konting panahon lang, mga kapatid, na meron tayong chance na may kapangyarihan, may lakas, may impluensya, at pwede tayong gumanti. Huwag kayong matutukso. Kasi yun din ang konting chance na patunayan natin sa Diyos na tama talaga, binless na tayo. Don't use your strength, don't use your power to get even with people who have done you wrong, because you will invalidate the goodness of God that enabled you to
to be able to do that anyway. The best way to say thank you to God na nagbangon sa atin, nagpalakas sa atin, nagpagaling, yung kabutihan niyang ginawa sa atin, gamitin natin, hindi lang kung kani-kanino, dun mismo sa gumawa sa atin ng mali. The best way to beat your enemy is to turn him into a friend. At yun ang pinagkaiba ng mga may pangananalig sa Diyos. Ang lakas ginagamit natin sa mabuti. Sa patuloy natin pag-aaral, makikita natin kung paano gagaling yung sugat ng mga puso ng mga kapatid na gumawa ng mali. Para yung mga sugat yan, malimutan na rin natin at maka-move on na tayo sa buhay. Pero ngayon, ang ating konsentratan mga kapatid, lahat naman siguro tayo nakaranas na kuminsan, maate, makawawa, maagawan, nagiging Joseph. Ilapit natin sa Panginoon yung damdamin na yan ngayon. At kahit ano pang edad mo, 3, 4, 5 years old o 99, pwede pa natin baguhin yan. Para ang dumarating na panahon pa, maipamuhay na may kapayapaan, katiwasayan, at malulugod sa atin ng Diyos. Ama namin, tulad ni Joseph, may mga kani-kanya kami mga kim-kim na mga samaan ng loob, mga galit. Merong mga kasama kami, Panginoon, na maaaring nag-iisip na magkaroon lang sila ng chance maghihiganti. Turuan nyo kami baguhin ang pag-iisip na ito. Na makinabang kami sa kasaysayan ni Joseph, na siya na dapat at pwedeng maghiganti, pinili niya na ibalik yung pera ng mga kapatid, pinili niyang pabaunan, at ginusto pa niya na magkaroon sila ng reunion. Panginoon, anumang success, anumang lakas ang ibinibigay mo sa amin, turuan mong gamitin ito para malapit ang aming mga mahal sa buhay sa amin at hindi malayo. Teach us, Lord, to forgive and teach us to be good. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, angkinin nyo mula sa Diyos ang personal na mensahe niya para sa inyo. Lahat tayo narito, nakikinig ng mga kwentong ito dahil gusto tayong pagpalain ng Diyos. Don't ever allow yourself not to be blessed. Seek God's personal message to you right now in silence. Ama namin, sa tahimik namin pagbubulay-bulay, bigyan mo kami ng kani-kanyang personal na leksyon at nang makinabang kami sa napakagandang kasaysayang ito. Let's be alone with the Lord in silence, and may the Spirit of God bless each one of us. Anh ngày mơ mộng mình thức xa xôi, không màng về tình ái một nơi, sống rồi trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư, ông tầm bà mũi xa tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuống lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm mong
rồi, anh đã yêu rồi. Anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu em mất rồi. Anh hay mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi. Sống suốt là tròn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại năm tương tư, ông tầm 30 sẽ